What's up, what's up, what's up, what's up, what's up mga habibis? Welcome back to my vlog. It's me, John Rebo, ang inyong pambansang engineer ng UAE. So may langaw po. Wait, may langaw kasi. So for today's vlog, for today's video mga habibis, meron lang po akong ibibigay na tips regarding dun sa nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga kabataan. So, alam naman po natin yung ang nangyari lately lang yung barilan po, yung nangyari sa San Jose National High School, which is may tatlong bata na nabawian ng buhay dahil dun sa pamamaril ng dalawang minor de edad at saka dun sa mga sugatan na biktima ng pamamaril ng mga kabataan ngayon. So, tips na lang po para dun sa mga kabataan or sa mga magulang ng mga bata. Kasi, number one, ang mga bata po ngayon ay lulong po sa ating sa social media, lalo-lalo na sa cellphone. So, ang mga kabataan ngayon is wala na silang ibang tinitingnan kundi ang kanilang mga cellphone. Alam niyo ba sa social media, maraming mga kababalaghang nangyayari sa social media, lalong-lalo na sa Facebook, sa YouTube, Instagram, lalong-lalo na sa X. Marami. So, kapag minor de edad ang mga anak ninyo, bantayan nyo. Oo. Tingnan nyo din yung mga cellphone nila. Tsaka i-check nyo din. Kamustahin nyo kung ano na yung mga nangyayari sa anak ninyo, kung okay pa ba sila. So, tingnan nyo yung mga kabataan niya yung kung anong nangyari. Meron din isang insidente na nangyari dun sa isang lugar, ewan ko kung saan yun. Nakita ko sa yun na yan, na pinagsasaksak niya yung mga classmate niya. Dahil sa Roblox, meron din yan. Meron ganun. Diba? Yung mga online games niya yun, yung ganyan din yung mga nangyayari. So, ang mga kabataan ngayon is gagawa sila ng mga insidente kung ano ang nakikita nila sa Facebook, kung ano ang nakikita nila sa cellphone nila. 'Di ba? Tama ba ako? Hindi. Tama, 'di ba? So, limitahan ninyo ang paggamit ng social media, I mean ng cellphone yung mga kabataan. Kayo mga magulang, kayo dapat ang nagtuturo sa mga kabataan. Tsaka araw-araw din kamustahin niyo din yung mga kabataan, hindi lang yung aalagaan niyo lang, pakakainin niyo, yung gano'n. Kamustahin niyo din yung mga feelings ng mga kabataan, kung okey pa ba yung mga kinikilos nila. Dahil hindi natin alam na may pinagdadaanan pala yung mga anak ninyo, 'di ba? Tama ba ako? Hindi? Oh, hindi? Eh, di hindi, charing. Yes po, porket nabubully yung bata, for example sa school. Kasi nasa magulang din 'yan, eh, 'di ba? Hindi naman lahat, hindi naman sa lahat, yung mga bata na nabubully. So, yung kabataan, ako kasi, isa din ako sa biktima ng nabubully nung elementary ako. I was bullied kasi ang payat-payat ko. Ang tawag pa nga sa akin is skeletal system, butot balat, gano'n. Skeletal, gano'n, bukol, yun yung mga ano sa akin, yung mga bully sa akin nung elementary ako. So, ang tip ko lang dun, kamustahin niyo din yung mga kabataan. Pagkagaling sa school, tanungin niyo kung anong nangyari, kung binubully ba sila. Tapos yun, pangaralan niyo. Wag niyo silang hayaan na um, wag niyo silang hayaan na ano ba? Wag niyong hayaan yung mga anak ninyo na maano sila sa galit, 'di ba? So tanungin niyo din yung mga anak ninyo kung kumusta sila sa school. So may nangyari ba, gano'n. Gano'n lang ang tip ng mga para hindi makagawa ng masama yung mga kabataan. Yun nga, yung sa number one talaga yun sa cellphone, dahil nandun na lahat, eh, yung sa social media, nandun na lahat, nakikita ng mga kabataan na kung anong nangyayari sa mundo, 'di ba? So ayun, 'pag mga minor de edad pa yung mga kabataan, kasi alam natin na yung mga bata ay meron silang sarili nilang ah, um, may sarili silang paniniwala, guys, 'di ba? Kasi alam nila na 'pag minor de edad ka, hindi ka nila ikukulong kapag nakagawa ka ng kasalanan.
yun ang batas. Yun po yung batas para sa mga underage na nakakagawa ng mga kasalanan like nakakapatay, gano'n. So, hindi naman sa hindi sila ikukulong. Meron lang po silang isang facility na ilalagay sila do'n tapos para hindi na sila makagawa ng kasalanan. So, tatanggalin sila sa magulang. So, ang DSWD ang mag-aano sa kanila. So, gano'n. Dapat kasi yung mga anak natin, inaalagaan natin 'yan. Kinukumusta, hindi lang pag-aalaga ng pag-aalaga, kinukumusta din niyo din yung feelings ng mga kabataan ngayon. So, kung anong nangyayari sa kanila sa school. Kasi ang mga kabataan ngayon, yung henerasyon ng kabataan ngayon, meron dun yung takot. Kasi nabubully nga sila, 'di ba? So, natatakot sila dahil baka gawin ng magulang is puntahan. Hindi, 'wag gano'n. Kausapin niyo lang na ganyan, ganyan. Wag ka na lang magpakumbaba ka na lang. Tapos isa pa, ang nangyari kasi dun sa dalawang bata, dun yung namaril, feeling ko lang hindi yung bully Kasi nakikita ko sa mga mata ng mga bata, nakikita ko yung dalawang bata na yun na parang may kakaiba sa kanila may kakaiba Merong naghuhudyat sa kanila na kalaban na parang gano'n na, "Gawin natin ito." Hindi yung bully sa mukha pa lang ng isang bata. Hindi sila parang binully Meron silang sariling paniniwala. Dahil nga dun sa isang conversation na sinasabi nila na parang kating-kating na daw sila, kating-kating na daw siya, na parang gano'n na napaparanoid na daw siya. So, ibig sabihin yun, hindi bully yun. Hindi bully yun. Ang tawag dun, meron silang kinikilingan dahil alam nila na hindi sila makukulong. So, kung gano'n ang paniniwala ng mga kabataan natin, ang government para sa mga gobyerno, sana naman ang sa government sana ay marinig ninyo kung ano ang sinisigaw na hustisya ng mga magulang ng biktima. Dahil hindi na natin mababalik ang buhay ng mga namatay. Hindi na natin maibabalik yun. Ang maibabalik na lang natin is ang hustisya. Ang hustisya na dapat makamit ng mga biktima ng namatayan dahil dun sa pangyayari. 'Di ba? I don't care kung ma-bash man ako dito, pero ito ay sariling opinyon ko lamang dahil sa mga nakikita ko ngayon, halos 3 or 4 na video na po ang nakita ko sa nangyayari dun sa Pilipinas na mga patayan. Puro minor de edad po ang ang mga suspect. Lalong-lalo na dun sa bata. Ko na bantayan ninyo ang inyong mga anak. Pag-aralan nyo, kamustahin ninyo kung okay pa ba sila, kung okay pa ba ang treatment nila na nare-receive sa school. Yun lang po. Tapos bawas-bawasan nyo din po ang pagpapa-cellphone sa kanila at saka sa mga online games na yan. Yan, lalong kasi meron kasi diyan na para sa mga hindi nakakaalam ng mga magulang yung regarding sa Roblox. Meron din po kasi diyan na nagpapatay ng saksak kung gano'n. So, mali po 'yun. Dapat tinitingnan din po natin ang ating mga anak. Oo nga, binibigyan natin ng kung anong gusto ng ating mga anak, pero dapat din tinitingnan din natin kung anong mga ginagawa nila. Limitahan lang po natin ng mga pagse-cellphone ng mga kabataan. So, sana po ay may nakuha kayong aral regarding dito sa sasabihin ko para naman maiwasan natin ang patuloy na krimen na nangyayari doon sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, sa henerasyon ng mga kabataan. So, yun lamang po for today's video. Sana po ay nakuha ninyo ang point ko para sa inyong lahat. Yun naman ay para po sa inyo, hindi naman po ito para sa atin. Para sa atin lahat. Hindi lamang po ito para sa sarili ko, kundi para sa atin lahat. Dahil mahal na mahal ko po kayong lahat. Dahil alam ko po na ang mga kabataan ay siyang pag-asa ng ating bayan.
So yun lamang po guys, mga Habibis. Thank you for watching and I hope you like my opinions. And don't forget to like, comment, and share. Bye!